Then, Mayor, filed her COC as Davao Mayor. Di ba nangyari yun? Pagkatapos, eto, October 6, si Bongbong nag-file candidacy for president. Pero itong Madriaga dyan sa Congress, sabi niya na si PRRD daw, sinabi sa kanya noong November 21 na si BBM tatakbo at si Sara ang VP. Anong kasinungalingan yan? Nawagan na rin Senator ay sa kanyang kapatid, Pangulong Marcos. Alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Pinabulaanan na rin ang Malacanang ang aligasyon ng Trinity. Hindi mo ganyan ang kagali ng Pangulo. Ang Pangulo ko, hindi po yan mangangampanya o ibigay ang posisyon kahit kanino. Ay magtatrabaho para sa bayan at puso ng pera. Babalita mula sa frontline ni Andres Panyo. Who's spy? Balita lang kita mismo ng mga maestrado ng bayan na walang kahit anong estruktura sa sinasabing 95% complete na flood control project sa Pandi, Bulacan. Yan po ang uugnay kay dating Senador Bong Revilla. Narito ang report ni Camille Samonte. Pinuntahan ng mga maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division ang sinasabing Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ito ang kinasasangkutan ni na dating Senador Bong Revilla, na dating DPWH Bulacan First District Engineers na sina Bryce Fernando. Ito ng pagbubuhay sa kanilang kasong organization. Pero pagdating sa lugar, walang anumang istruktura ang tumambad. Ito ang idinopera ng DPWH Bulacan First District noong nakaraang taon na 98% complete o halos tapos na sa loob lang ng 21 days. Sinasabing 128 meters dapat ang haba ng proyekto. Ang halaga na 92.8 million pesos. Doon na rin daw ang bayad sa contractor nitong Seals Construction. Kasama sa inspeksyon ang testigo ng prosecution mula sa DPWH Bulacan na si Engineer Dan Michael Ramos. Itinuro niya ang sakop ng kontrata ng proyekto. Pero magsipa sa nakabaon sa riverbank, hindi naman sigurado kung gaano ito kalalim. Ang matindi pa, luma at kinakalawang na raw ang mga ito na dapat para hindi malubog sa baha ang lugar. Ilan lang din ang mga sheet pile na nakalagay lang sa ilang bahagi ng survey sa sakit ng sundata. Kaya sa prosecution, maitutuloy itong Ghost Project. Lalo lang itong mapapatibay ang kaso laban kina Revilla ng ulit lang itinanggi ang aligasyon. Hanggang April 24 para magsumili ng kasolusyon ng testigo at dito si Revilla ang sinasabing project permit ng naturang Ghost Flood Control Project. Ginawit ni si Revilla ng state witness sa si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Si Bernardo ang nagbunyag na nag-deliver daw siya ng 125 million pesos sa buhay. 2024 at nag-report ng 250 million pesos bago ang 2025 midterm elections kapalit ng pag-endorso sa nasabing proyekto. Nagbabalita mula sa frontline. Luz Monte, News 5. Yan, sa scandal, suspendin muna ang mga susunod na pagdito ng Senate Bill. Ayon sa chairman ni Senador Pina, wala muna pagdinig hanggang wala pang sapat na hibal ng senador ang partial report para maiulit sa plenaryo. Apat na senador pa lang kasi ang nakakapirma dito. Ilan siya? Sina Senator Dizon Teveros, Kiko Pangilinan at Bang Aquino. Pero hindi na maaasa sila kung may pipirma pa dito mula sa minorya. Hindi naman daw silang mag-gusto kung bakit hindi sila pipirma. Depensa naman ni Senadora Amy Marcos na kabilang sa minorya, hindi siya pipirma sa partial report. Ang testimonya ng mga dating sundalong marino. Hindi rin daw pinatawag ang mga dapat pinaharap gaya ni dating Speaker Martin Romualdez. Pakinggan natin ang naging panayam ng pahayag ni Senator Amy
kasama rin yung iba't ibang Pagiging Senator Amy Mark. ng services sa ating program para sweldohan ng gobyerno ang mga PUV driver. Natuwa naman ang mga commuter dahil may kasama itong discount sa pasahe. Pero dahil na pinakasahin dito, palit lang daw ang kanilang kita. Narito pong report ni Gerard Dopene. Nakasaya sa mga kuse sa harap na nagpapakita na kasali ang mga ito sa service contracting program ng Congress. Lalo ng programa ito, babayaran ng pamahalaan ang mga driver ng mga pampubliko sa bayan. Ang rate, 100 pesos per kilometer sa mga books, 30 pesos per kilometer sa mga modern PUV at UV Express, at 30 pesos naman kada kilometro sa mga traditional jeep. Natuwa naman ito ng mga commuter na makakatanggap ng 20% discount sa pasahe, 20% naman ng discount ng mga senior citizen, PWD at estudyante. Nakakatulong ng mga Malaking tulong yun, lalo po sa mga pasahero ngayon. Since yung nangyayari nga po na sobrang laki ng gastos, hindi lang po sa kamatayan, which is sa iba din po mga pinagkakagastosan sa physical na bagay and sa mga, lalo sa pamilya, sa mga tumutulong sa kanila. sa programa ito. Tinatayang kita ng hindi bababa sa 1,000